Bakit sa pagkalap ng pirma para sa People's Initiative, meron kaagad na ayuda? Samantalang itong mga biktima po ng kalamidad noong nakaraang taon, mga mahihirap nating kababayan, ay hindi po pinapansin ng DSWD. Umaasa po sila ng tulong mula sa gobyerno. Alam niyo naman po ang inyong trabaho. Ano po ba ang inyong prioridad? Tumulong sa mga mahirap o unahin po muna itong People's Initiative? Since sinabi mong hindi konektado, magiging konektado po yan kung merong kapalit na ayuda yung pagpipirma. At naalala ko po, sinabi ni Secretary Gatchalian noong unang panahon, yung last year po, babalikan namin yan. November 16 nga po yun to be exact. So, 3 months na pong nakakalipas. So, ano na po bang update? Pwede bang malaman ng committee ito kung ano na po yung update dyan? At to Secretary Rex Gatchalian, nabanggit ko sa inyo noon, kilala naman po ang inyong pamilya na sobrang yaman. At alam ko matulungin ka naman po. Sana naman tulungan nyo po yung mga mahirap nating kababayan. Hindi naman madadala sa langit yung yaman. Tulungan na lang natin. Balikan nyo na lang po. Tandaan mo, Secretary Rex Gatchalian, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano yung tulong na pwede mong gawin sa ating kapwa, gawin mo na ngayon. Hindi na tayo babalik sa mundong ito. Tulungan mo yung mga mahirap. So, salamat po, Madam Chair. At meron lang po akong closing. Bilang legislator at inaprubahan po natin ang budget ng ahensya. Ikaw po mismo ang chairperson ng social justice. At wag naman sana nating sa lahat ng mga nasa DSWD, ang institution po ng DSWD, ilang dekada na pong tumutulong sa mga mahirap. Kaya nga po, Department of Social, Welfare and Development. Welfare ng lipunan at ng mga mahirap para iangat ang buhay nila. Kaya naman po, tinawag na AIX yan. Assistance to Individuals in Crisis Situation. AIX, in crisis po sila. Nangangailangan sila ng agarang tulong. Naawa naman po ako sa mga ibang empleyado dyan na gusto pong tumulong. Alam ko mas marami po sa inyo, mga rank and file employees, na nakikita ko po na talagang tumutulong, nagsasakripisyo, nagpapaulan sa kalamidad, tumutugon kaagad. So sana po ay gawin nyo lang po ang inyong mandato. At ako naman, pinaglalaban ko rin po, na-file ko rin po Senate Bill 1707. Ito pong para sa mga social workers natin, to ensure competitive compensation for social workers. So simple lang po hinihingi ko, provide us with clear updates. Huwag naman po yung ongoing validation, ongoing processing, pero wala naman po nangyari. It's been 5 months na. Hindi ba ito dribble? Sanay naman, alam ko naman yung basketball, pero huwag niyo naman sanang gawin dito sa gobyerno yung pagdidribble. Fulfill your promise to this chamber. On record po yan. Promise niyo po yan nung nakaraang hearings at deliver your commitment to the Filipino people. Give those who are qualified the assistance they deserve. Walang bawas, walang kulang. At ibalik niyo po sa tao ang pera nila. Maraming salamat po. Today, a pleasant day to each and one of you. No, Madam Chair, nung nakaraang mga hearings, lumalabas po na nagagamit po ang programa ng gobyerno kapalit po ng pagpapapirma sa isinusulong na People's Initiative. Konektado po ito. Mistulang nagagamit po ang programa ng gobyerno sa politika, kabilang na po dyan yung AIX, no? Under DSWD, at napag-usapan na po natin nung nakarang hearing sa Davao City. Ang iba sa ating mga kababayan ay hindi alam ang pinipirmahan nila, at ang iba po ay tinatakpan nga po ganito ang mga forms pinapapirmahan sa kanila, at lumalabas rin po na may binibigay na kapalit na coupon na katumbas po umano ng ayuda kapalit ang pirma. At sino po ang magbabayad ng pinangakong ayuda? DSW, di ba? Saan manggagaling yung ayuda? Habang naglalabasan ang mga isyong ito, libo-libong namang pong mga benepisyaryo ang naghihintay ng ayuda mula sa
departamento. Madam Chair, nung mga nakaraang budget hearing sa committee, last September 20, during the committee hearing, nabanggit po natin sa DSWD ang ating concern patungkol po sa ilang reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na mga na-hold po ng DSWD na mga AIX, no, na payout. Secretary Gatchalian of DSWD assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Karamihan po dito yung mga nasalanta ng bagyong Egay, yung mga indigents talaga, yung mga mahirap talaga nating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong at trabaho po yan ng DSWD. At in fact, si Sec Romel Lopez, alam niyo po yan, dati kang nasa media at alam mong mahirap na maging mahirap at kawawang-kawawa yung mga kababayan natin, nakapila, nag-aantay, naghihingi ng tulong sa pera ng gobyerno. Pera po ng taong bayan yan. Pera po nila yan at dapat po ibalik sa kanila na wala pong pili. Pwede ba nating pakinggan yung itong video nung last September 20 hearing? May pera po, hindi ko lang po kabisado kung... So, kung validated na po sila ng DSWD, pwede po sila makatanggap? Yes, Madam Chair. So, pwede nyo silang mabalikan at mabigyan po ng tulong dahil umaasa po sila sa DSWD. Yes, Madam Chair. Mga mahihirap naman po sila. Yes, Madam Chair. Tulungan po natin. Marami pa po, pwede po bang i-provide namin sa inyo ang listahan po nito? Mga qualified, validated na po ng DSWD, pero hindi na po binalikan ng DSWD. Yes, Madam Chair. If we can get a copy so that we can direct the necessary field office to look into it and do the payout immediately. That was September 20, no? October, November, December, January, February. It's almost 5 months na nag-aantay po yung ating mga kababayang mahirap. Sinuportahan po natin ang budget ng DSWD dahil sa commitment ni Secretary Rex Gatchalian na just submit the list and the DSWD will pay them out. Pera po ng gobyerno yan. At sa plenary interpellation ng DSWD budget, uli natin itong finalo up, no? That was November 16 to be exact. Dito po mismo. Ito. Itong plenary nito. Can we play the video again? Sana po itong pakiusap ko na once validated, talagang mahirap sila, naghihirap at nangangailangan ng tulong, baka pwede pong balikan nyo sila at bigyan ng tulong mula sa pera ng gobyerno. Pera po ng gobyerno yan, dapat po ibalik sa kanila yung pera po nila. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. Mabigat sa kanila yung 3,000, 5,000, mabigat po yun sa kanila bawat sentimo. Maring sa inyo, hindi na po importante yung 3,000. Sa kanila po ay napakahalaga yan. At lalong-lalo na po pumupunta sa inyong opisina, namamasahe sila at matatanggihan lang po sila. Yun lang po ang pakiusap ko na huwag niyo pong pahirapan yung mga kababayan nating naghihirap na po. On that note, Mr. President. Tama po. At nangako naman si Secretary na hanggat may listahan at napatunayan ng DSWD na mahihirap at nangangailangan yung nakalistang mga pangalan doon, ilalabas yung pera para sa kanila. As discussed, ang sabi po ni Secretary Gatchalian, mag-submit lang po ang LGU ng list of beneficiaries at i-validate at i-pay out ng DSWD yung mga qualified beneficiaries. Ibig sabihin, kayo po ang magdidetermine kung qualified sila at mga mahirap sila. And ulitin ko, pera po ito ng taong bayan, pera po ito ng Pilipino, at dapat po ang makikinabang yung mga mahirap nating kababayan. Nakapag-submit na po ang LGUs ng listahan ng beneficiaries. Marami dito, validated na raw, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po sila napipayout. Halimbawa po, sa Cagayan, sa CAR, Region 3, mga biktima po ng bagyo,
mayroon din pong mga indigents na validated sa Cagayan, Zambales, Bulacan, Bataan, Camarines Sur, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Davao City at National Capital Region. Ano ba ang plano ng DSW dito? Ulitin ko po, validated na po ito. Ito po yung mga listahan po ng mga qualified beneficiaries at you may double check po at trabaho naman po yan ng DSWD na i-validate kung talagang qualified sila. Meron kayong criteria at bakit hindi pa sila nakakatanggap ng tulong mula sa DSWD at ilang buwan na po ang nakakaraan. And for the record, ano na ho ba ang status nito? Madam Chair, and you may answer po, Yusek Fatima, or yung in charge po mismo, no, na si Asek Ada Kuliko, or Edwin Murata. Madam Chair, before I refer to ASIC Ada and OIC Director Edwin for further details, I'd like to first address the issue of People's Initiative with Ayuda that is attached to DSWD. We don't have any connection to that, and there's no involvement on our distribution services with the PI campaign or the campaign to receive any signatures. With regard to the status of your referrals, we thank you for the referrals. We are ongoing, the status is ongoing po yung validation of the referrals. And with Ako, regard... Yusek, ba't ang tagal-tagal kapag yung mga senador at saka yung LG yung humihingi? Kapag Project PI, mabilis pa kayo sa alas 4. Yeah, well, Madam Chair, ASIC Ada and Director Edwin can give you more details on how the processes work. But with regard to last year... Hindi naman nagpapakita, ano bang gagawin namin? Would you like to answer? Madam Chair, may I clarify, nagpapakita ng Hindi, yung mga po. request na sumipot dito, dahil nga abala sila sa Project PI, tapos sinasantabi yung mga request ng ating mga mambabatas katulad ng senador, at yung mga LGU na napinsala, kung ano-ano ang nangyari, kung si Lindol, Sunog at iba pa, binabaliwala ninyo, hindi naman sila sumisipot. Paano ba yan? Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Madam Chair, mayroon din pong mga local government units na may listahan, no, ng mga benepisyaryo. Hindi ito sa hindi ito yung mga sa PI, Ilista na lang kaya natin bilang PI. Baka mas mabilis, no? Baka pwedeng humingi ng tulong kay Attorney Abad. Baka, sir, mapabilis po. Sa inyo ba dapat mag-follow up o sa DSW? Anyway, mayroon dun pong mga LGUs na may mga listahan ng benepisyaryo na nangangailangan ng tulong for validation po ng DSWD. Pero hindi pa rin po nababalidate po ng DSWD dahil kayo nga po yung magbabalidate, di ba? May criteria kayong sinusunod. Nagbigay po ang DSWD ng deadline at nakapagsumiti naman po ang mga LGUs ng listahan ng mga beneficiaries tulad ng sa Iloilo, sa NCR, Samar, Caraga, Davao Region. Ano bang dahilan kung bakit hindi pa po ito na babalidate ng DSWD? Ano bang pinagkakaabalahan ninyo? Ba't hindi sila pinapansin ng DSWD? Hanggang ngayon, Madam Chair, wala pa rin po nababalidate sa mga isinumiting listahan na pinag-usapan po ay deadline nung November 30. Pakisagot naman po sa kaalaman ng mga mahirap nating kababayan na nakikinig at mga indigents nating mga kababayan na umaasa po at nag-aantay ng ayuda mula sa DSWD. Pera po ng taong bayan yan. Nanonood po ang ating mga kababayan. Umaasa sila nung nakarang taon pa ito mabibigyan ng ayuda. Magpaliwanag naman po kayo sa kanila. Maging sa Metro Manila na ilang kilometro lang po mula sa central office ng DSWD. May nais rin pong gusto iparating ang kanilang hinaing. Ito, pakinggan po natin. Isang LGU rin po. Ako po si Bernard Ninong de la Cruz, Vice Mayor po ng Malabon o Malabon City. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mga opisyal sa Senado for giving me the opportunity to raise our concerns. Nagpapasalamat rin ako
sa tulong na patuloy na binababa ng gobyerno sa mga mahirap nating mga kababayan dito. Kaya gamitin ko na po ang opportunity na to para makiusap sa DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Bago po kasi matapos ang nakaraang taon, nagsumiti kami ng listahan ng mga benepisyaryo mula sa aming syudad na nangailangan ng tulong. Mga mahihirap po ito na humingi ng ayuda mula sa gobyerno. Isinumiti namin ito sa DSWD in coordination with Office of Senator Bongo. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ito na-aksyonan. Ang sabi sa akin, for validation na ang mga listahan na isinumiti sa DSWD. Ngunit hanggang ngayon, wala pang ni isang tawag na natatanggap ang aming tanggapan o ang mga benepisyaryo na sa listahan namin. Nakakaawa naman po ang mga kababayan namin humihingi ng tulong mula sa gobyerno. Sana po ay mababaan na ito ng DSWD. Narinig ko po sa budget hearing dyan sa Senado noong nakaraang taon, sabi po ni Secretary Rex Gatchalian na submit the list and they will act on it. Malaki ang tiwala ko na may isang salita ang ating puting secretary. Sana lang po ay maksyonan ito. Bilang lokal na opisyal, wala naman kaming ibang angarin kundi matulungan ang aming mga kababayan na nangailangan. Hindi naman namin gagamitin ito para sa politika o para sa anumang motibong isinusulong. Wala pong kapalit ito kundi para maingat lang po ang katayuan ng mga mahihirap dito sa amin. Sana maintindihan po ng DSWD ang aming sitwasyon. Kami ang kinukulit araw-araw ng mga nais maging benepisyaryo. Kami po ay lumalapit sa tanggapan ni Senator Bongo upang may parating ito sa ating national government. Salamat po. DSWD, naintindihan niyo ba yung sinasabi niya na sila po ang kinukulit bilang mga LGUs? No? Hindi lang po yan. Marami pang iba na kinukulit sila ng mga mahirap nating kababayan. Alam mo, napaka-importante sa kanila bawat piso. Pagkain na yan, baonan ng mga anak nila yan. So it's been 5 months na po ang inaantay ng ilan sa kanila. Until now, wala pa rin po. So ang atin dito is paano mapabilis. Alam ko naman pong na masipag ang ating Secretary Rex Gatchalian. Salamat no sa mga tulong na dinala niyo sa mga nasalanta ng pagbaha, pag-landslide sa Davao Region. Salamat sa inyong serbisyo. Yun po ang gusto makita ng taong bayan, tulungan natin yung mga nangangailangan. Yan naman po ang mandato ng DSWD, tulungan yung mga mahirap. At alam niyo po yan na ASEC Romel Lopez, kasama tayo noon sa mga sunog, bagyo, lindol, kahit saan, Buhawi, putok ng bulkan. Nandiyan ka, nakikita mo na tinutulungan natin yung mga mahirap. Since nandiyan ka na, sana naman po, and of course, si Ma'am Alia, anak ka po ng gobernador, alam naman natin na tagal na rin po kayong tumutulong, matulungin naman po ang inyong pamilya. Sana po marinig rin po natin ang hinaing ng mga kababayan natin. At since November 2023, ang deadline po ni Secretary Rex, February 2024 na po ngayon, wala pa rin pong natatawagan sa mga benepisyaryong na isumite. Yun naman po ang hiningi ninyo, yung listahan po ng benepisyaryo, mga beneficiaries. So sana po'y mabalikan sila at umaasa sila sa tulong, ayuda mula sa gobyerno. Sana ito yung prosesong totoo talaga na dapat makatanggap sila ng tulong. Hindi po dahil sa ibang merong kapalit. At marami po mga LGUs na humingi ng saklolo sa atin. Wala pa silang natatanggap na ayuda. At dyan naman po yung listahan. Kailangan nyo lang pong i-validate. Since promise nyo po yon ng departamento, at ako po'y naniniwala naman po kay Secretary Rex na tuloy pa rin niya po ang kanyang pangako. Alam po, bawat araw, ang lumilipas, ay marami po mga kababayan natin ang magugutom. Sana po, Madam Chair,
hindi po maging selective ang DSWD sa pagtulong sa mga tinutulungan. Dapat po walang pili ang DSWD sa pagtulong. Ang punto ko,